Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mag-repair ng tiles na ganyan, no? Yung sungki. Ituturo ko din sa iyo kung paano baklasin ang tiles na yan na hindi nadadama yung katabi. Guys, sigurado ko na hindi masayang oras mo sa panonood dahil ituturo ko din sa iyo ang mga preparasyon na dapat mong gawin upang ang ikakabit mong tiles hindi na magkaroon ng gapa. Isa rin sa mga problema yon, di ba? Kaya tara guys, samahan niyo ako at simulan na natin agad. So guys, ang unang procedure na gagawin natin ay kukuha tayo ng grinder at grinderin natin yan. Yung pagitan ng dalawang tiles. Medyo dito tayo magpo-focus sa bandang may difference ang tiles para yung parte na hindi natin tatanggalin may iwasan nating madaanan ng grinder or kaya yung para hindi siya mabungi. So ganyan ang gagawin nyo dun sa buong tiles na tatanggalin nyo. Hour later. So guys, kung natapos yun na yung isang parte ng tiles na yan, ito yung sa may dulo, nakita nyo kinaltasan ng konti na ganyan kasi may gagawin tayo dyan. Malaki yung sa natin. Naku. So guys, nakita nyo, simple lang pero kailangan din ng doble ingat. Tignan nyo, pansinin nyo yung pinanggalingan ng tiles, may mga butas-butas. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gapak. Ituturo ko kung paano maiwasan ang magkakaroon ng gapak na yan guys. A few moments later. So guys, kanina natanggal na natin yung mga tiles na dapat tanggalin. Ngayon ang susunod naman natin ay kailangan nating magsinsel. Depende niyan sa gagamitin mo. Pwede kayong gumamit ng chipping gun o yung kahit na concrete nilang dulo. Pwede yan. Tignan nyo na lang yung ginagawa. Kailangan matanggal yung pinaka-toppings niya. Yung ginamit ba doon sa paglalagay ng tiles na yan. Bali, makikita nyo rin yan guys pag kayo ay nagsisinsel. Kailangan tanggalin nyo yan lahat. Kasi importanteng matanggal yan. Tapos, pag natanggal na natin yan, nilinisin lang natin. Ayan, pansinin nyo, makikita nyo yung parte na yan. Ayan, di ba? Yan yung pinaka-dating flooring niya. So, kailangan umabot tayo sa parte na yan. Para pagkatapos niyan, ganyan ang gagawin nyo sa buong project nyo. At lilinisin naman natin yan. Pagkalinis ay may susunod naman tayong gagawin. So, next procedure naman tayo guys. Wow naman!
Wow! Wow! So guys, ayan ang itsura nung malinis na o masinsil na lahat. Tapos nilinisan na rin, winalisan yan. Tapos ginamitan din ng vacuum. Pasensya na kayo kung di ko napakita. Kasi kailangan malinis na malinis yan. Ayan ang itsura niya. So pag nalinisan na naman natin yung pinanggalingan ng tiles na yan, may gagawin pa ulit tayong isa. So tara guys. A few moments later. So guys, ang next procedure naman natin ay babasain natin ng tubig yan. Ngayon, ang dahilan kung bakit binabasa ng tubig yan ay para din mawala yung mga alikabok na nakakapit pa rin dyan sa area na yan. Gumamit kayo ng foam, punasan yung ganyan para yung mga alikabok tumikit sa foam at para tayo makasigurado na yung paglalagyan natin ng area na yan, siguradong malinis na malinis. So, next procedure naman tayo guys. So guys, dumako naman tayo dito sa kung ano ang gagamitin nating pang toppings doon sa ating ikakabit na tiles. Pwede kayong gumamit ng ano dyan guys, ng simento, may gumagamit niyan. Meron namang gumagamit din ng simento, hahaluan ng tile adhesive. Meron din gumagamit ng purong tile adhesive. Yung mga nasabi kong yan, depende na lang yan sa inyo, sa may-ari, kung ano ang gusto nyong ipakabit, or depende rin yan dun sa magkakabit ng tiles. Kasi yung iba gumagamit naman ng dry pack, di ba? Iba-iba kasi ang ginagamit yan. Pero siyempre, depende yan dun sa magkakabit kung saan siya mas komportable. Ngayon, sa paghalo naman, ayan, mas makakabuti na meron kayong ganyan na panghalo para sigurado na talagang ang inyong ikakabit ay talagang halong-halo. Kasi guys, kung sakaling purong adhesive ang gagamitin nyo, masyadong malapot kaya medyo mahirap haluin kung gagamit kayo ng pala. Sa video natin na to, ang ginamit natin ay kombinasyon ng semento at ng tile adhesive. Kaya ayan, nakita nyo, tinagdagan niya kanina ng tile adhesive. So, kailangan dyan, ang halo nyo dyan, hindi siya masyadong malabnaw. Yung sakto lang siya na medyo matigas-tigas ng konti. Para, yung kasi ang ayon dyan sa mga tile setter, yun ang kailangan na halo para maging mas maganda ang kapit ng tiles dyan sa ginagawa nating panghalo na yan. Saka guys, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic or kahit sa pagpipintura o anumang kauri nito, minumungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga video ko pa na darating. So guys, tingin ko malapit nang matapos to, maging eksakto na yung yung lapot o tigas ng halo natin. So, dadalhin na natin dun sa pagkakabitan ng tiles. Bali, ipapakita ko na sa parting ito ng ating video yung sinabi ko na pamamaraan upang yung ikakabit yung tiles ay hindi na magkakaroon pa ng gapak. Guys, sinisigurado ko sa inyo kapag nasundan nyo maigi itong video na to at umabot ka sa puntong ito ng ating video at hanggang sa matapos pinanood mo, sisiguraduhin ko sa iyo na yung ikakabit mong tiles ay hindi na magkakaroon pa ng gapak. So, ganyan ang gagawin natin. Kasi tignan nyo yung pinaka-base niya, di ba? Basa pa ng tubig. So, guys, kailangan ganun yun. Pagkatapos, pag may nakita kayo mga buo-buo dyan na halo o baka na sangitan ng bato, kailangan tanggalin nyo rin yan. Magkakaproblema kayo doon, guys. Baka mamaya, pag pinupukpok nyo na yung tiles, mababasag pa. So sa parting yan, medyo tignan nyo ang ginagawa, medyo pupunuin ng konti. Yung sapat lang ba? Sapat lang pala na dami ng halo ang ilalagay dyan. Medyo kakayod-kayurin nyo yan. At tignan nyo lang ang ginagawa niya guys. Ayan o. Ipapantay-pantay pa yan yan. Lalo na yung mga parte sa ilalim. Kailangan na malagyan ng mga sulok-sulok ngayon. Yung mga parting pinaka-kili-kili ba na parte ng ating project, kailangan malagyan yan. Ngayon, pagka nakita mo na talagang okay na, medyo palubugin mo lang ng konti doon sa pinaka-flooring niya. Hindi po pwedeng punong-puno yan. Mahirap naman pag sobrang-sobra. Diba? Ngayon, papantayin mo tulad ng nakikita nyo. Ayan, pinapantay ng ating tile setter ang kanyang halo. At pagkatapos niyan, saka na ilalagay yung ating
tiles na bago na. Kasi, di ba, yan nga yung parte na ni-repair natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano makakasigurado na yung ilalagay nating tiles ay hindi na magkakaroon pa ng problema. Hindi na magkakaroon ng gapak. Alam mo guys, itong parte na ginagawa niyan to, importante to. Kasi yung iba, bahala na. Mahirap yon kasi di ba mahirap pa mag-repair ng ganyang mga tiles. Magastos, maalikabok, di ba? Ayan, pagkatapos ang gagawin, siyempre, babasain mo ng tubig yan. Pero yung tiles na yan guys, nabasa na namin ng tubig yan. Pero binabasa pa rin para makasigurado tayo. Dati nang binasa ng tubig yan, siyempre, natuyo lang. Pero ganun pa rin, basain mo siya ng tubig at pagkatapos, ayan, ilalagay na ngayon natin siya. Ngayon, ang gagamit kayo dyan nung rubber hammer. Ayan, makikita nyo yan, gamit ng mga mason yan. Kaso yung ibang mga mason tuloy, pwede rin mason o tile setter. Yung iba kasing tile setter, masyadong advanced, mas marami silang ginagamit na gadget pagkakabit ng tiles. Sa atin, mga Pinoy, okay na yung ganyan, di ba? Depende sa nagkakabit. Ang kakapakapain mo lang yan, yung pinakatabi niya, para hindi na uli magkaroon ng sungki o yung tulad ng nakita nyo kanina, yung kailangan yung kabilang dulo ng tiles at yung inilalagay mo, siyempre kailangan pantay siya. Di ba, nasabi ko dati may inilalagay dyan para makasiguradong pantay. Kaso wala naman tayo nun. Kaya kapakapa lang, alam mo naman tayong mga Pilipino, diyan tayo magaling sa mga ganyang remedyo lang. Pagkatapos ng maikabit yan, siyempre sisiguraduhin nyo na yung mga naiiwan na dumi o yung lumalabas na dumi, tatanggalin nyo yun. Kasi mahirap yan. Pag natuyo na yan, di ba, kailangan ang trabaho natin malinis. At kasi yung mga yan, pag ginabot ng tigas, medyo mahiraman din tayong tanggalin. Although, madali naman tanggalin yan. Hindi naman kasi masyadong kakapit yan kasi makinis naman yung ating tiles. Pero iba na rin yung malinis tayong magtrabaho. Ngayon, tignan mo na lang ang gagawin dyan, ha? Akala nyo tapos na yung ganyan. Pag nagpantay na yung magkabilang dulo, lahat pantay-pantay na. Akala mo tapos na yon, hindi pa yon guys. Meron tayong sikreto na gagawin dyan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kailangan gagawin nyo yun. Hindi po pwedeng, yan, pupukpukin mong ganyan, nakita mo okay na. Paano yung ilalim niya? Paano mo makakasigurado na hindi na magagapak yan? So, ang gagawin dyan, makikita mo maya-maya kung ano ang gagawin niya para makasigurado na yung tiles na ikakabit niya ay hindi na magkakaroon pa ng gapak. Maaaring hindi alam ito ng ibang mga tile setter, pero yung iba, alam na rin ito. Pero sa putong ito ng ating video, makikita nyo kung paano niya gagawin niya. Tinitigan niya lang talaga yung eksakto ba. Kailangan makita nyo yung eksaktong lapat niya. Ngayon, kung talagang eksakto na ang bawat sulok niyan, yung talagang para bang hindi na siya tatanggalin, kailangan hanggang doon ang diskarte nyo. Yung sa paglagay nyo ng tiles, kailangan umabot doon sa punto na parang hindi na tatanggalin. Pero alam nyo kung anong gagawin niya dyan guys. Tignan nyo na lang ang gagawin niya dyan maya-maya. Alam mo kung ano yun. Siyempre, kailangan masilip mo yung parting ilalim niyan. Paano masisilip ang ilalim niyan? Kung paano? Siyempre, ang gagawin niya dyan, tatanggalin niya yan uli. Di ba? Parang doble trabaho. O yan, nakita nyo, tinanggal niya. Ngayon, sa pagtanggal mo dyan, makikita mo ngayon dyan sa parte ng iyong nilagay na halo kung kumpleto na. Sa tingin ko dyan, kumpleto wala akong nakita na mga uneven o yung basyo-basyo ba, yung balon-balon. Tulad ng nakita nyo kanina yung sa kabilang video, yung tinanggal natin, may mga ganon na butas-butas na malalaki. So, ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit nagiging gapak. So, wala siyang nakita, kaya ibabalik niya na yan. So, pagbalik niya yan, yun ang sinasabi ko sa iyo. Yung kinabit niyang tiles na yan, sigurado na yan, hindi na yan magkakaroon pa ng gapak. Sigurado yun guys. Ang kailangan lang dyan, maayos yung mga kantomesa niyan, yung tuktungan niyan. Kailangan yung tiles na nakabit, yung dating nakakabit, at yung kinakabit mo, kailangan magpantay sila. Yun lang ang kailangan mo dyan. Pero pagkatapos nun,
sigurado okay na yung kinabit mong tiles, hindi na siya sungki, at higit sa lahat, hindi siya magiging gapak. So guys, yung ikinabit na pangalawang tiles, sisilipin natin kung tama lang ba o may kulang yung inilagay natin na pinaka-toppings ng ating tiles. Yan, tignan nyo maigi. So, tignan nyo, meron kayong nakita na may kulang, di ba? Guys, yung kulang na yan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng gapak ang tiles. So, tulad ng nakikita nyo, nilalagyan uli, pinupuno para talagang makasigurado na yung ikakabit nating tiles ay hindi na magkakaroon ng gapak. Ayan, yung parting yan ng ating video, importante yan. Kasi di ba yung iba pag kinabit, okay na. Kaya kadalasan doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng gapak. Kasi hindi nakikita yung nasa ilalim eh. Pero pag ginawa mo ang ganitong procedure, makikita mo yung ilalim niya. Kaya walang dahilan para maging gapak pa ang inyong tiles. Basta sundin nyo lang ang mga sinabi ko mula pa nung simula ng ating video. Kaya sisiguraduhin ko na yung ikinakabit nyong tiles ay hindi na uli magkakaroon ng gapak. So ayan, inilagay na yung pangalawang tiles. Yan, sa parting yan ng ating video, makakasigurado ka na yung ikinabit mong tiles hindi na magkakaroon ng gapak. Ang gagawin na lang dyan, siyempre, ipapantay na lang yan. Ipapantay mo yung tiles na yan doon sa dating niyang flooring. Kailangan yung pareho silang pantay sa pamamagitan niyang rubber hammer na yan. So guys, check ko lang yung mga kantomesa niya, yung mga duktungan. Ayan guys, pansinin nyo, kailangan na pantay siya ha. Yung dating flooring niya at saka yung ikinabit yung tiles, siyempre kailangan pantayan. So pag ganyan ang pagkabit, edi okay na yan. May ipapakita pa ako sa inyo guys. A few moments later. So guys, ayan yung dalawang tiles na ikinabit. Bali, ganyan ang naging resulta na. At siyempre, sigurado, wala nang gapak yan, di ba? So, ang isa pang gagawin ni Jais, yung duktungan, ayan, bukod dun sa pantay, yung dating tiles at saka yung kinabit mo, siyempre yung gap niya, kailangan hindi siya barado ha. Kasi siyempre yung gap na yun,
doon kayo maglalagay siyempre ng grout, di ba? Kaya siyempre kailangan linisin nyo rin yan. Pom lang ang gagamitin nyo, papadaanan nyo ng pom yan, mahuhukay na yan. Kasi hindi ko naman nilalahat, yung iba kasi napupuno yan. Pag napuno yan, isa pa rin problema yun. Pag naglagay ka ng grout, paano? Wala nang pwesto yung grout. Ang mangyayari dyan, ang makikita na lang dyan, yung adhesive o kung ano man ang ginamit nyo. Di ba? Ang sagwa naman nun, di ba? So, kaya kailangan linisin nyo rin yun para magkaroon ng espasyo yung ilalagay nyo na grout. So guys, yung nakikita nyo naman na isa yan, uulitin niya lang kung ano yung ginawa niya doon sa kabila. So guys, kung umabot ka sa punto ng video ito at nakatulong ito sa'yo o nagustuhan mo naman, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At muli, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic at maging sa pagpipintura ba, mumungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel, pakipindot mo ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga darating ko pang mga video. At kung ikaw ay mayroong concern o gustong itanong tungkol sa ating topic ngayon, just comment down below. So, hanggang dito na lang muna tayo guys ha. See you around! Bye-bye!